Masayang araw po, mga ka-PL. Ngayon lang po ako makikisawsaw dito sa isinagawang pagdinig sa Senado kay Pastor Apollo Kibuloy at sa SMNI. Kasi ngayon ko lamang po na pagtagpi-tagpi ang buong kwento. Na hindi si Pastor Apollo Kibuloy ang plano nilang kasuhan, ikulong, hanggang sa tuluyang itumba. Kundi si BP Inday Sara po, mga ka-PL. Paanong si BP Inday Sara? Okay, simulan po natin. Sa 125 million pesos na confidential pa ni BP Sara na kinwestiyon po yun eh. Diba? Ng karamihan, nangunguna na po dito ang tatlong Makabayan Black. Pinaratangan pa si BP Inday na ibinulsa lang yung pera, hindi ginamit ng tama, at ang masakit pa, ninakaw. Ayan. Natapos ang issue doon. Tahimik. Sumunod, ka Eric Celis at Dr. Lauren Badoy. Nagtanong lang sa 1.8 billion na di umano para lang sa tanggapan ni Speaker, mga ka-PL. Anong nangyari? Anong ginawa nila? Pinatawag sa Kongreso. Hanggang sa ma-contempt. Natakot ang mga congressman dahil talagang ihahabeas corpus sila, ayun, pinakawalan. Sumunod ang programa ni Tatay Digong na gikan sa masa para sa masa. Hindi na pina-air si Tatay kasi pagka linggo-linggong mag-e-air si Tatay sa kanyang programa, marami silang masasagasaan. Kasi totoo po ang lahat ng sinasabi ni Tatay. Ito ngang librong pinabubuksan ni Tatay hanggang ngayon, hindi pa nabuksan. Napakarami ng isyong dumaan, ang libro, natabunan na. Natapos na rin ang issue dyan. Itabi na natin yan. Pang-ilan na yon? Pangatlo na. Hanggang sa umabot na po sa franchise ng SMNI. Na gustong ipasara nila ang SMNI. Bawiin yung prangkisa, yung frequency. Ayan. Na napakalayo naman po ng kanilang tawag nito, basihan para ipasara. Tungkol lang doon sa kay Eric at kay Dr. Lauren Badoy, umabot na sa prangkisa ng SMNI hanggang sa eto na mismong si Pastor Apollo Kibuloy na ang binabanata nila dito nga sa di umano'y panggagahasa, human trafficking, bawsi, illegal detention, physical injury, violation of labor laws, ayan, violation of school administration, hanggang sa umabot na po sa di umano'y nabigyan daw ng armas ang mag-amang Duterte ni Pastor Apollo Kibuloy na nakakatawa lang. Bakit? Ang saksi, ang testigo nila, isang hardinero. Wow! Ganun pala ka-close in kay Pastor Apollo Kibuloy ang testigo na yan, ang hardinero na yan. Hindi ba pwede, kung totoo man, hindi ba pwedeng yung mga tauhan na lang ni Tatay Digong mismo na napakalalaking mama ang magbitbit ng armas kung totoo man? Di ba? At kung totoo man na talagang nagbigay si Pastor ng armas kay Tatay Digong at kay BP Sara, dinamit pa.
Ha? Dinawit pa si Inday. Imposible na walang lisensya. Ha? Hindi tumatanggap ang mga Duterte ng isang armas na regalo sa kanila na walang papeles. Kasi gusto ho nila legal lahat. Hindi po sila yung mga politiko na illegal ang gawain. Ayan. Bakit ko nasabi na si VP Inday Sara ang target nila? Napaka-obvious naman po eh. Di ba? Kung didiretsahin nila na si Inday Sara, simula doon sa mga kinuwento ko kanina, hanggang sa pagbibigay ng armas, halata masyado kung sasabihin lang nila na si Inday Sara binigyan ni Pastor Apollo Kibuloy ng armas. Halata na si Inday Sara ang target nila. Pero ang bobobo pa rin po nila kasi nakuha pa rin po natin mga ka-PL. Ang ginawa nila para hindi masyado halata, isinama yung ama. Ha? Pero kasama pa rin si Inday. Nakuha nyo po ang ibig kong sabihin mga ka-PL. Para nga naman hindi halata. Anong kinalaman ni Inday? Kung totoo man yung nagkabigayan ng baril, na hindi man yan mahilig gumamit ng baril si Inday, kulang man yun sa kanya, barang yan. Hindi yan mahilig sa baril si Inday. Bakit nila dinadamay? Oh, halata mga ka-PL na si Inday Sara talaga ang target nilang pabagsakin. Isa pa, etong Chacha, na ipinupursige nila itong People's Initiative para maisulong lang ang Chacha. At baka kalaunan, kahit pa sinasabi nila na economic provision lang, di umano, yung kanilang isusulong, anong malay ho natin? Baka sa bandang dulo, ipapasok na po nila ang political provision na term extension. At higit sa lahat, baka maging prime minister pa itong mama na ito. Oh. Nasaan si Inday? Saan po pulutin si Inday? Prime Minister si Tamba, Presidente si Marcos, abolish ang OBP. Saan po pulutin si Inday? Wala. Nabuking sila sa PI. Naon siya, ito ngayon, 50-50 ng PI Itong Chacha kumbaga, 40% na pag-asang maisulong nila, 60% naman na malabong maisulong nila. Kaya, nag-plan C na sila o plan B ba? Ayan. Ito namang, mga aligasyon nila. Dinawit na si Inday Sara. Para hindi halata, isinama si Tatay Digong. Ewan ko lang po kung ganyan din ang inyong pag-aanalisa. Basta ito po ang aking nakikita, na plano nila. Si Inday Sara ho talaga ang gusto nilang ipatumba. Ayan, mawala sa pagiging Vice President. Kasi napakalaki po ng takot nila baka sa 2028 ito po ang mamamayagpag at sigurado ho tayo dyan. Siya ang magiging presidente ng Pilipinas. Ayan, malaki po ang takot nila. Kaya ngayon pa lang tinatarget na nila si Inday Sara. Matagal na pala itong plano. Matagal na po nila itong plano. Biruin nyo, sinimulan sa 125 million. Loren Badoy, ka Eric, napakarami ng nadamay. Si Inday Sara lang ang gusto nilang ipatumba. Wala silang makita
na butas kay Inday Sara. Kaya ngayon, dinadamay nila sa armas na di umano'y ibinigay ni pastor. Kita nyo na? Nakuha nyo po? Oh, yan po ang laro nila, mga ka-PL. Hindi po talaga si Pastor Apollo Kibuloy ang gusto nilang ipatumba o ipakulong. Ang posisyon ni Inday Sara ang gusto nilang tanggalin mismo kay Inday Sara. Yan. Makikipagpustahan po ako, mga ka-PL. Di ba? Meron ng warrant. Subpoena. Hindi pa warrant. Subpoena. Si Pastor. Baka kalaunan. Baka lang. Kalaunan maging warrant na yan. Pero hindi ho nila magawang arestuhin yan si Pastor. Tandaan nyo yan. Ha? Yan lang po ang nakikita ko. Malabo o hindi siguro nila aarestuhin si Pastor. Yan. Abang-abangan po natin ang mangyayari, mga ka-PL. Kung tama ba itong aking pag-aanalisa o hindi. Ngayon, ang tanong, sino ang may kagagawan ng lahat ng ito, mga ka-PL? Walang iba, kundi yung buhaya at etong babaeng mukhang surot na may korteng suman ang katawan. Ano sa palagay niyo? Tama o mali? Diba? Kayo po, ano po sa palagay ninyo? Paki-comment na lang po yung inyong saloobin. Ayos? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.